Ano na nga ba ang nangyari kay Ariadne nang iniwan siya ni Theseus na mag-isa sa island of Naxos? Matatandaan na itong si Theseus, matapos niyang paslangin ang Minotaur sa loob ng labyrinth, ay itinakas niya itong si Ariadne at dinala doon sa island of Naxos. Sa island of Naxos, nagpakaligaya sila, lahat na lang ata ng bagay ay ginawa nila hanggang sa nagsawa itong si Theseus at napagdesisyonan nga niya na iwanan si Ariadne doon sa isla. Pagkagising nitong si Ariadne, na-realize niya na, oy, oh no, lahat ng mga ipinangako ni Theseus ay napunta sa wala dahil iniwan niya akong mag-isa dito sa island. Ilang araw siyang nanirahan doon at from pagkakaroon ng princess treatment doon sa Crete ay nanibago siya sa kapaligiran niya. Hindi naman siya sanay na mamuhay na mag-isa sa isla pa. Kaya gabi-gabi, lagi nilang siyang umiiyak, hindi niya alam kung saan siya hahanap ng pagkain. At syempre, naandun yung takot na baka may wild beasts or may ahas o kung ano-ano pa mang nilalang na pwedeng kumain sa kanya or kainin siya, ganyan. Isang gabi, hindi na niya namalayan na sa kaiiyak niya ay nakatulog siya. Nagising na lang siya kinaumagahan nung maalimpungatan siya dahil may narinig siyang kaluskos. Natakot siya na baka ahas or hayop iyon. Pero nung pagdilat niya ng kanyang mga mata, nagulat siya. Pero imbes na matakot, ay napayakap na lamang siya sa nakita niyang mortal man. Sabi niya, thank you, Beyonce. Dahil nga matagal na siyang hindi nakakita ng mortal man. Itong mortal man na ito, sinamahan pa itong si Ariadne ng ilang araw doon sa island of Naxos. Dito na rin ikwinento ni Ariadne kung anong nangyari sa kanya, anong nangyari sa Minotaur, sa labyrinth, anong ginawa sa kanya ni Theseus. Sabi ng mortal man, kawawa ka naman Ariadne, gusto mo ba pakasalan kita ngayon? Sabi ni Ariadne, baliw ka ba? Ilang araw pa lang tayo nagkakasama rito, tapos gusto mo lang pakasalan ka agad ako? Di pa nga tayo magkakilala ng lubos. Itong mortal man na ito, ang dami niyang pinangako. Bibigyan kita ng magandang buhay, bibigyan kita ng karangyaan, at wala kang ibang gagawin kundi magkaroon lang ng princess life. Kasi gusto lang kitang makita dahil mahal na yata kita. Ganun. Sabi ni Ariadne, galing na ako sa isang relasyon na ang daming pinangako sa akin, pero wala naman ni isa doon ang natupad. Pwede ba wag mo akong lolokohin kasi hindi ko kakayanin. Ganun. Pero, pagbibigyan kita. Kung gusto mo akong pakasalan, sige go. Kaya naman ikinasal nga ang dalawang ito. Nagkaroon sila ng festive, fun, entertaining wedding. Hanggang sa isang araw, may lumapit dito kay Ariadne at nagtanong ng, Ariadne, ano ba ang feeling na ikinasal sa isang god? Sabi nitong Ariadne, ano bang pinagsasabi mo? Ang asawa ko na may isang mortal man. Hindi naman siya god. Sabi nung nagtanong, ay, paano mo nagawang magpakasal sa isang nilalang na hindi mo naman lubos kilala? Ito si Ariadne, dahil na-confuse siya, at the same time na-curious, ay pumunta siya, pinuntahan niya yung kanyang asawa. Sabi niya, hey, ikaw nga ay magtapat sa akin. Ikaw ba raw ay isang god? Napatawa ng bahagya itong kanyang asawa at bigla rin nagseryoso. Sabi niya, Ariadne, pasensya ka na, aaminin ko na sa'yo. Ako, si Dionysus. Sabi ni Ariadne, Dionysus, the god of wine and festivities and insanity? Sabi ni Dionysus, yes, ako nga. Hindi makapaniwala itong si Ariadne kasi kasal na nga sila eh. After pa ng kasal nila, niya nalaman na isa palang god at si Dionysus pala yung kanyang napangasawa. Lalong na-confuse itong si Ariadne at sabi niya, kung talagang god ka, ikaw si Dionysus, bakit mo kinailangang mag-transform into mortal man? Hindi ka na lang magpakilala as Dionysus. Sabi ni Dionysus, syempre natatakot ako na baka i-reject ako ng mga mortals kasi ilang beses na ako na-reject din. Hindi lang ikaw nare-reject, Ariadne, tandaan mo yan. Charing. Pinento niya kay Ariadne ang buong pangyayari. Sabi niya, Ariadne, nung binata pa lamang ako at hindi pa kita kilala, marami din akong kaasbagang nalalaman sa katawan. Meron akong naisip na siguro magugustuhan ako ng mga mortal people, lalo na ng mga mortal women, kapag ako ay nagpanggap na isang mayamang lalaki. Alam mo naman, ang mga gods na may abilidad na mag-transform into something. Ako bilang anak ni Zeus at Semele, may kakayahan akong mag-shape-shift into something, pwedeng sa hayop or kahit anong living and non-living things dyan. Ako, naisip ko noon na baka kaya ako hindi nagugustuhan ng mga babae ay dahil hindi ako mayaman. Kaya naisipan ko na mag-shape-shift sa isang mayaman na mortal. So naglakad-lakad ako doon sa beach hanggang sa napansin ko nga, maraming mga babae ang lumalapit. Gusto nilang magpa-jar-jar, ganyan. Pero sabi ko, syempre kailangan ko rin mamili, Ariadne, no? Pero sa kapipili ko, natagalan ako. At ang nagkagusto sa akin, nakursunadahan ako ng mga pirates. Itong mga pirata na ito, kinidnap ako at dinala ako sa kanilang pirate ship.
Sa pirate ship na iyon, nakaranas ako ng iba't ibang klase ng pang-aabuso. Pero sabi ko sa sarili ko, sige lang, go lang, ipagpatuloy nyo yan. Kasi hinihintay ko lang na makarating kami sa malalim na bahagi ng karagatan. So habang binabaybay nila yung malalim na karagatan na iyon, tinali itong si Dionysus na nag-shape-shift nga sa isang mayamang lalaki. Tinali nila siya pero dahil nga makati yung ginamit na pangtali, kinailangan niyang mag-transform ng palihim para lang makawala doon sa makating tali. Twice niyang ginawa iyon. At laging nagtataka yung mga pirates na bakit nakakawala siya sa tali gayong mahigpit naman yung pagkakatali sa kanya. Sabi ng isa sa mga old pirates, mga hangal, ay ang kinidnap ninyo hindi naman yan mortal, isa yung God. Itong old man na ito, lagi niyang ipinagtatanggol si Dionysus na nagkatawang mortal man nga mula sa mga abusive pirates. Sa katatanggol nitong old man na ito, ay nagalit na yung kasama niyang pirata. At nung akmang susugurin at papatayin na itong old man, napilitan na itong si Dionysus na mag-transform sa isang lion. Nagulat at natakot yung mga pirates. Lalo na nung itransform nitong si Dionysus ang kanyang sarili sa isang malaki at wild bear. So nagtalunan yung mga pirates. Pero itong si Dionysus, nung makita niya na nagtatalunan na yung mga pirates, transform niya sila sa whales at yung iba ay sa dolphins. Natakot itong si old man na baka i-transform din siya ni Dionysus. Pero sabi ni Dionysus, huwag kang mag-alala, old man, kasi alam ko may pamilya ka, uuwi ka rin sa inyo, pagbibigyan kita. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Kaya naman, nakiusap itong si Dionysus na dalhin mo nga ako doon sa pinakamalapit na island. And it just so happened na ang pinakamalapit na island ay yung island of Naxos. Nung makita ni Dionysus yung island, mula sa malayo pa lang ay nagandahan na siya. Gusto niya sana na makapagpahinga muna doon kahit saglit lang. Hindi naman niya alam na may babae palang iniwan doon sa islang iyon. So pagkababa niya mula sa ship, nag-goodbye na siya sa old man. Itong si old man nag-proceed na sa kanyang pupuntahan. At itong si Dionysus ay naiwan doon sa isla. Nagpaiwan doon sa isla. Nung naglibot-libot siya, dito na niya nakita si Ariadne na natutulog ng mahimbing. So tinitigan niya. Sabi niya, you're so cute, see? Very demure, very mindful, very classy. Kahit alam kong hindi ka pa naliligo ng ilang araw, ganun. Na love at first sight siya kay Ariadne. Kaya nga raw nung umaga na iyon na naalimpungatan itong si Ariadne at yumakap siya dito kay Dionysus. At nagsabi ng, thank you, Beyonce. Ito rin daw si Dionysus ay nagsabi ng, thank you, Beyonce. Charing. Sabi nito si Dionysus kay Ariadne, ayun ang buong kwento kung paano ako napadpad sa island of Naxos at kung paano kita natagpuan doon. Itong si Ariadne, nung marinig na yung buong kwento, hindi naman siya nagalit. Bagkus ay nagpasalamat pa siya kay Dionysus. Sabi niya, Dionysus, you are my savior. Kung hindi dahil sa'yo, malamang sa malamang, patay na ako. Kaya naman nagpatuloy ang kanilang married life. Naging masaya sila at sa sobrang tuwa nga nitong si Dionysus, inimmortalize niya, ginawa niyang immortal si Ariadne. See? Sa totoong buhay, kapag kayo ay iniwan ng mga jowa ninyo, huwag kayong masyadong maglupasay na para bang end of the world na. Kasi may mga pagkakataon pala, if you wait for the right time, darating yung right man na magbibigay sa iyo ng mas magandang buhay, ng peace of mind, ganyan. Nga lang, dito kay Ariadne, since ang napangasawa niya ay god of wine, laging umuwi itong si Dionysus na lasing. Pero sabi niya, wala na tayong magagawa, ini-immortalize na ako, immortal na ako, so habang buhay kong gagawin ito. Ito na siguro yung role ko na kapag lasing siya, umuwi siyang amoy suka or nagsususuka, umihi, napaihi sa kama, nagwawala, minsan nagiging sweet, ganyan. Ay, tatanggapin ko na. Wala na akong magagawa, immortal na ako. At habang ako ay nag-e-exist, ganon ang gagawin kong pag-aalaga dito kay Dionysus. Wala na siyang choice. Kahit ganon si Dionysus, hindi naman siya naging pabayang asawa para kay Ariadne. Nga lang, lasenggo. Alright, so that ends the story of Ariadne and Dionysus. Kung interested po kayo sa mga mythologies, ay mangyari lamang po na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Teacher Maureen, para tuloy-tuloy po ang panonood ninyo at pakikinig ng mga chismis. Okay? Bye!